Hello guys, good morning. Napapansin nyo medyo ano yung mukha ko. Ano lang to dahil napakainit. So sa vlog natin ngayon, gusto ko lang mag-share saglit. Build ako ng panibagong PC na pang form factor. Maliit lang siya na PC and yung PC ko na luma, gustong gamitin ni ate. Gusto ko siya ipakita sa inyo. Ito siya ngayon, P450 Tomahawk. Tapos yung gamit ko dati, meron siyang 1060 Ti. Pabili na rin ako kay ate ng Ryzen 5 3600. Tapos gagamitin din natin tong luma kong RAM. I think this is 16 gigs of RAM. And also, since malayo si ate sa modem, lalagyan natin siya ng Wi-Fi, TP-Link Wi-Fi PCIe card. So tara, buuin natin. Bago natin simulan ng pag-build ng PC ni ate, linisan muna natin. Okay na, punasan na natin sa loob. Sobrang init talaga dito. Okay na. Next naman natin na gagawin ilalagay natin yung mahiwagang processor. So, syempre, ito na rin gagamitin nating fan. Kahit may fan ako dati na same, na eksaktong-eksakto sa kung anong meron. Pero syempre, mas gagamitin ko to dahil may pad. Hindi, at tawag doon? CPU thermal paste. Yun, naalala ko na. So, next natin gagawin is itong processor. Ito. Halagay natin sa socket na nandito. Let's go! At the same time, yung fan, tsaka yung backplate niya, lagay na rin natin. Kakabit lang natin yung sa CPU fan. Tapos, next naman natin na ilalagay is yung mga RAM. Ito. Tsaka ito. Lagay natin dito. Yun! So, update. CPU, tsaka itong CPU fan nasa loob na. Nasaksak na din yung fan. Yung dalawang RAM nandito na. Next natin ilalagay ang ating mahiwagang GPU. Tara! So, may dilemma ako. Hindi ako makahanap ng ganito na para sa GPU. So, ang gagawin ko na lang, kukuha na lang ako ng tig isa dito para mailagay ko dito. Tapos ito na lang yung butas. Alagay na natin yung GPU. So basically, ang dami ko pa palang kulang dito sa CPU na to. Kung nakikita nyo, may fan dito. Ay, walang fan dito. Pero dito meron. So lalagay ko yun. Usually, may fan naman siya sa taas, pero usually exhaust fan ko din yun eh. Tapos dito sa likod, gagawin ko kasi, tatanggalin ko to. Kasi ito yung 500
hard drive na gagamitin para doon i-install yung operating system. At the same time, lalagyan natin siya ng 2 terabyte na Seagate Barracuda na hard drive. At the same time, dito ko plano ilagay yung hard drive. Kaso, ang problema niya guys, nawawala yung screws niya. At the same time, kalimutan ko kung paano ko ito nilagay. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ko nilagay yung mga screws and all. Ilagay natin ang mga kailangan nating malagay throughout the day para magamit na ni ate. Let's go. One eternity later. Boom! Dapat yun pa. Boom! Ito na. Ito na. So, hopefully, may extra dito. Okay? Yes! May mga ibang screws na pwede natin gamitin. So, di na magiging empty yung sa may graphics card. Sasara natin siya ulit. And also, at the same time, meron isang fan na pwede pa natin ilagay sa harapan. Tara, buuin na natin. Ang next naman natin na gagawin, magawa tayo ng way para malagay ito dito. Pero, straightforward naman na siya. Hanap lang tayo ng sana may mga enough screws na pwede tayong ilagay. Ngayon, nakalimutan ko na kung saan nilalagay ito. Ito, alam ko dito to sa ilalim, pero paano nga ulit? Yun yung tanong eh. Paano nga ulit? Kailangan lang natin gawin is makahanap tayo ng screws na sasakto sa kanya. Pero feeling ko nahanap ko na. Hi! 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 Hi, baby! Is that you? Is that you? Ha? Vlog si daddy. Hello. Tuloy mo na ang vlog, ha? Love you. So, last piece. Lalagay na natin itong screws. Dito, guys, oh. Sa bakanting ton, dalawang to. Then, after that, akat ko yung CPU sa taas. Doon natin installan ng Windows 11 kasi nandun yung monitor ni ate tsaka mga keyboard and components niya. Okay? Hello sa inyo. It's been a week since binuo ko yung computer ni ate pero nagkaroon siya ng mga minor hiccups. Una-una sa lahat, nung nasabi ko sa last video na installan ko siya ng Windows 11, hindi siya compatible, hindi nag-proceed yung pag-install. Ang ginawa ko, kumuha ako ng Windows 10 Pro. Kaso nga lang, hindi pa nakakuha ng product key pero na-install ko na siya, gumagana na yung OS. Pangalawa, nung na-setup ko na yung CPU, ayaw niya mag-boot. Okay, ayaw niya mag-on at all. Ginawa ko, tinanggal ko yung RAM, tinanggal ko yung mga GPU, yung mga nilagay ko. Kasi sa motherboard, pag in-on, may mga magpupula na nagpupula yung RAM, nagpula yung sa graphics card. So, inayos ko yun, tinanggal ko, nilagay ko ulit. Make sure ko na nakalagay lahat. Then eventually, okay na. Gumagana na yung computer na ate. Ginagamit na niya. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa boses ko. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye!